Walang lusot ang mga intriga. Walang kawala ang bawat kontrobersiya. Dito, lahat ng issues una at detalyadong malalantad. This is Cinema News Alert Weekend Edition, and here are your headlines. Valerie Concepcion at Mariel Rodriguez nagkakainitan nga ba? Sa araw-araw nilang pagsasama sa noontime show na Wawawi, marami ang nagulat sa pagputok ng balitang di umano'y may iringan ngayon sina Mariel at Valerie. Pero sa launch niya bilang endorser para sa isang energy drink, mariing itinanggi ni Valerie ang kumakalat na issue. Naku, hindi naman kami nagdadadmahan Kasi kung nagdadadmahan kami, paano kami makakastand sa isa't isa na kami yung roommate sa Canada, kami yung whole day magkasama dahil nagsha-shopping kami. Pag walang rehearsal o nung hindi na show, kami talaga yung magkasama. So paano naman mangyari na nagdadadmahan kami? On the other hand, pinanindigan naman ni Valerie ang nauna niyang pahayag, dispelling rumors about her na pagiging sip-sip daw kay Willie Revillame. Yung ulam issue na yun, lumaki ng lumaki. It's not just for him, for everyone naman. Sinishare ko syempre yung blessings na natatanggap ko, diba? At nang matanong naman kung pinapadalhan niya rin ng pagkain ng rumored boyfriend niyang basketball player, ito ang inamin ng TV host. Ikaw na intriga ka! Yung nanay ko nagdadala sa akin. Love Poe may mga revelasyong ibubunyag sa kanyang first major concert. Ngayon pa lang ay usap-usapan na ang gagawing first major concert ni Lovie Poe on October 16. At isa sa pinakaabangan sa event na ito ay kung dadating ang mga kapamilya ng singer-actress at ang pamilya ng special someone niyang si Jolo Revilla. But when asked kung dadating nga ba ang mga special na mga tao sa kanyang buhay, ito ang naging sagot ni Lovie. I don't know. Everybody's welcome to come. I'm inviting everyone. This will be a very personal concert because it's my first major concert. So, yan. I'm very in touch with this. Hindi magiging kompleto yung gabi ko. Hindi talaga. So, wala yung dad ko. But, I know him by spirit. He's gonna be there. Agamulak tuloy ang pagpapasaya ng mga bata sa Pasko. Matapos mamaalam sa ere ang sitcom niyang That's My Doc, tuloy pa rin ang pagpapasaya ni Aga sa pamilyang Pilipino. Kaya naman habang wala siyang projects na nakatakdang gawin this year, ito at ang kanyang pamilya ang sentro ng atensyon ngayon ng aktor. Well, you know, it's a project of mine that I started 14 years ago, and that's why gusto ko magpasalamat dahil nung naibigay ko sa kanila yung proyekto to, hindi nila tinigilan. They embraced it, and you know, pinalaki talaga nila because nakita nila yung importansya ng pagpapasaya sa mga bata. No? Hello everyone and welcome to the show. Welcome, and you know, Bianca, Christmas is in the air na talaga because you feel the Christmas projects coming along. Mga ibang shows may mga countdown na. Tayo ba may countdown for Christmas? We will start one Yes. around roughly 2 months to go. 2 months Before Christmas and air, you can really feel that Christmas is in the air, lalo na when people are in good spirits at nagkakabati-bati ang mga tao. Which brings us to our first story. Spotted together in Hong Kong, Regine Velasquez and Michelle Van Imeren. Yes, it's true. For the details, watch this. Regine Velasquez at Michelle Van Imeren nagbonding sa Hong Kong. Ang buong detalye ng kanilang trip, exclusive na ikwinento ni Regine. Mula nang dumating sa bansa ang ex-wife ni Ogie Alcacid at former Miss Australia na si Michelle Van Imeren noong September 26. Sinubaybayan na ng media ang pagkakasama-sama ng pamilya ni Ogie at ng bagong babae sa buhay niyang si Regine. September 27 sa big concert ni Ogie sa Araneta Coliseum kung saan guest performer si Regine. Gaya ng inaasahan ay nandun si Michelle kasamang anak nila para sumuporta. At kailan lang lumipad papuntang Hong Kong sina Ogie kasama si Regine at ang di umano'y special someone ngayon ni Michelle para ipasyal ang mga bata. Pagbalik sa bansa, naging bukas naman si Regine sa pagkakwento tungkol sa naging experience nila doon. It was good. It was good. It was really nice to see the two girls. Nakita nila yung Disneyland. So, syempre kasama-sama kami. Para kaming anim na ewan doon. Nang tanungin naman kung sino sa dalawang anak ni Ogie ang mas malapit sa kanya, ito ang naging pahayag ng Songbird. They're both very, very close to me. Pero yung si Sarah kasi talagang malambing na malambing yan. Sa latest trip daw nila, wala nang ilangan sa pagitan nila ng dating asawa ni Ogie. Napag-usapan na daw nila noon pa man ang mga dapat nilang pag-usapan tungkol sa kanilang sitwasyon. Oo, lagi naman kami nag-uusap. Tapos na yun, nakapag-usap na kami. Noon pang una ako nagpunta ng Australia. So,
napag-usapan na namin yung mga kailangan namin pag-usapan. As you can see, okay, let me put it this way. You see us, di ba? Nakita nyo na kami, nakita nyo na kami sa TV, nag-hug kami. It's very sincere. Hindi siya, so, yun yung resulta ng usapan namin. And that's why they're here also. Alam mo, sa totoo lang, isa si Michelle sa pinakamabait na taong na-meet ko in my whole life. When asked about the special person in Michelle's life now, itong detalyeng binitawan ni Regine. Sobrang mabait siya. Sobrang mabait si Mark. At saka, love niya si Ogie. Kung ang personal na mga relasyon nila ni Ogie ang pag-uusapan, wala nang mahihiling pa ang singer-actress. I think I'm in right now, sa buhay ko ngayon, parang I have really nothing to complain about. Have nothing to parang be sad kasi parang lahat naman binibigay sa akin ni God. I'm very, very blessed. Nandiyan si Ogie, nandiyan family ko, yung alam mo yun, tapos ang dami naman nangyayari sa career ko. So, yun, happy talaga ako. Matapos i-reveal ni Michelle na matagal na silang divorced ni Ogie, inamin din ni Regine na isa na lang ang hinihintay nila ng songwriter. Yung dito. At sa tanong kung makaka-apekto ba sa annulment case ni Ogie ang lantaran na nilang relasyon, Wala naman kami na magagawa dun eh. Anong gagawin namin eh? You can't hide it. Meanwhile, Heart Evangelista may dinedate na non-showbiz guy. Ano kaya ang masasabi ni Echo tungkol dito? Panoorin natin. fresh from a very successful show in Italy, balik Pilipinas si Jericho Rosales para harapin ang isang panibagong intriga. Ang naglalabasang balita na may isang non-showbiz boyfriend na raw ang ex-girlfriend niya, si Heart Evangelista. Well, I wish her, of course, all the best, diba? With everything that she does. Kung ano man yung pinopursue niya ngayon, whether career, whether personal, whether relationship, diba? Heart may have moved on from their relationship, but the kahit isang saglit star admits that for him, hindi pa rito natatapos ang naging ugnayan nila. Well, of course, diba? To say goodbye properly. So, hindi pa kami nagkikita, diba? Closure na be the best thing, diba? Para fair naman sa sarili ko at saka sa kung sino man yung, diba? I've been trying to move on. So, yun na lang yung kulang. Kumbaga, para mabuo na yung puzzle, yun na lang. But the question, handa na rin nga ba siya for a new love? Di ba eh. Ano muna? Siguro date lang. Ganon. Or hindi pa rin na puro trabaho pa eh. So, mahirap pilitin yung mga bagay, di ba? We'll see. I'm waiting for that chance, di ba? That day to happen. Para at least tuloy-tuloy na yung happiness ng bawat isa. Nilinaw rin ni Echo ang mga speculations ng special girl at inspirasyon niya ngayon ay ang kanyang leading lady na si Carmen Sue. Ayoko lang magmadali, di ba? So, tsaka gusto ko wala sa trabaho. Para may ano naman, di ba? Kayo naman kasi binigyan nyo ako ng tatak eh. So ngayon, seryoso tuloy ako ngayon. Puro work, di ba? Parang ganon. Pero, of course, gusto ko pa rin buhay yung side ko na yun na nai-inspire, gano'n. Amidst the rumors, ang bagay raw na nagpapasaya ngayon kay Echo ang magandang feedback sa kahit isang saglit. Maganda feedback sa akin. Maganda daw talaga. Yun lang lagi nila sinasabi sa akin, na-miss daw nila, ganyan. Tapos maganda daw yung show, maganda yung story ng show, maganda yung tandem namin ni Carmen. Thank you very much. At si Carmen masyadong masaya. Masaya ako para sa kanya na tanggap siya ng mga Pinoy, di ba, ng mga kababayan natin. And I'm proud of her and syempre sa lahat ng cast namin sa show. And sige, ako na lang magsasabi, maraming salamat mula sa aming lahat. Next up, Tony and Fong and their new revelations about their upcoming movie. And Miss Julian Santos at ang kanyang mga explosive answers sa mga matitinding intrigang ibinabato sa kanya. The details and more when Cinema News Alert Weekend Edition returns.